Good afternoon po sa ating lahat. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat maging sa mga salita mo na amin na pong pag-aaralan. Dalangin po Diyos na patuloy na bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang lubusan po namin maunawaan ang iyong banal na salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakuha po na po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. So, praise the Lord, maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang banal na salita? Ang ating pag-aaralan, it is about spiritual warfare. Na tunay po, bilang isang mananampalataya, sabi na natin, simula nung ikaw at ako ay naging isang mananampalataya, tayo po ay tinatawag na sundalo ni Kristo. And from that time, ay talagang nasa battle po ang bawat isa sa atin. At alam po natin na there are three enemies of our faith. May tatlo pong kaaway yung ating pananampalataya. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo ba kung ano yung tatlong kaaway ng iyong pananampalataya? Alam ba natin kung ano yung enemies of our faith? No. Actually, the three enemies of our faith is that, una, the devil. Pero palagi na lang si demonyo, hindi lang po siya yung enemies of our faith. No. Siya lang kasi yung famous among them. No. Ang pangalawa, ito yung ituro yung sarili mo, flesh. Our flesh. Diba nakipag-away ka sa sarili mo? At ang pangatlo, it is the world. Ang mundong ating ginagalawan. So kung ating titingnan, talagang battle tayo, isn't it? Minsan nga sarili natin, hindi natin maintindihan. Idagdag mo pa si demonyo. Idagdag mo pa ang mundong ating ginagalawan. Pero ang kagandahan po sa isang mananampalataya, alam natin that we are not only dealing to our natural life and physical life, but even in our spiritual life. Kaya nababalansin po natin. Kaya nakikita po natin, ano ba yung mga dapat gawin? No? So this time, mga kapatid, ang tanong, how we can live a victorious life? So, in spite na maraming testing, trials, na nangyayari po sa buhay ng bawat isa, how we can live a victorious life? Paano nga ba tayo pwedeng makapamuhay na still tagumpay pa rin? Diba? Magandang tanong yan. How we can live a victorious life? And Ephesians chapter 6, verses 10 to 17. Ito po, dahil ang Panginoon, binigyan na po niya tayo ng ating mga pangangailangan. What we need to do is to apply it and exercise, gamitin sa pang-araw-araw po nating buhay. Kaya sabi po dyan, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Maging malakas po tayo sa Diyos. Next verse. Put on the full armor of God. Yan. Put on the full armor of God. So that you can take your stand against the devil's schemes. So, sinasabihan po tayo na dapat buong-buo na isuot po natin ang full armor of God. Upang sa ganun, dumating man yung time that, sabi yan, you can stand against the devil's schemes. Next verse. For our struggle is not against flesh and blood. Kaya ang kaaway po sa mundong ito, hindi ang taong nanakit sa iyo kahapon, at hindi rin ang taong mananakit sa iyo bukas. No? Hindi po sila yung ating totoong kaaway, kundi ang nangyari, sila lamang po ay biktima dahil sila ay ginamit ng demonyo. Kundi ang totoo nating kaaway, sabi diyan, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Sila ang tunay na kaaway. 13, sabi dyan, therefore, kaya sinasabihan ko ang bawat isa, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, when the day of evil comes, ano po ba yung mga araw na nagiging evil sa buhay natin? Ito yung araw na dumarating ang bagyo sa buhay. There are evil times, isn't it? Kaya hindi po sa lahat ng araw ay maganda ang buhay mo. Hindi sa lahat ng araw ay masaya ka. No. Sabi nga dyan, weather lamang. No. Katulad din sa mundo, katulad ngayon, di ba, maaraw siya. And then, pag umuulan naman, alam naman natin na, iba din yung sitwasyon. So, ganun din po ang buhay natin. Pero sabi diyan, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, verse 14, stand firm then. Ito, isa-isahin po natin. Ano po ba yung mga dapat nating isuot? Memorize na ba ninyo yung full armor of God? Oo. Nakailang dekada ka na, hindi mo pa alam. Hindi mo pa memorize yung full armor of God. Talagang magiging talunan ka. Kasi hindi mo siya alam. Hindi mo alam na dapat every day, every time pala ng buhay mo ay suot-suot mo siya. Dala-dala mo siya. Para sa ganun po ay hindi ka magiging talunan sa mundong ito. Ibinigay na nga ni Lord, nakalimutan mo pa, paano mo siya mai-apply? O yan, isa-isahin ulit natin. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Number 1 is the belt of truth. Kaya mamuhay po tayo may katotohanan sa mundong ito. Yan. No? Totoong buhay. Wala nang nakamaskara. No? Kaya kung ano yung sitwasyon, maging totoo po tayo sa ating buhay. Kasi kinakailangan yan. Sabi, the belt of truth, katotohanan. Ito po yung belt natin. Katulad ng isang sundalo na meron siyang belt na inilalagay sa kanyang pants para kung maluwang man siya, ay may belt, hindi siya mahuhulog. At lagayan niya ng kanyang mga inilalagay doon sa kanyang belt. Kaya meron siyang belt. At ang belt natin, ito yung tinatawag na katotohanan. Kaya wala na pong Kristiyanong sinungaling. Mamuhay po tayo ng may katotohanan. You will know the truth, and the truth will set you free. Another na isusot natin, with the breastplate of righteousness in place. Saan inilalagay ang breastplate? Sa harapan. Ang tinutukoy po nito is that, kumusta na ang puso mo ngayon, kapatid? Tanungin mo yung katabi mo. Ako, baka pusong umiiyak, pusong bato na. Dahil naging matigas na, dahil sa maraming testing trials, kaya pati yung puso ay pinatigas na ng panahon, pero hindi po sana mga kapatid. Panatilihin po natin yung puso natin na isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong busila na kalugod-lugod sa Panginoon. Tanggalin ang basura sa puso. Ano yung basurang nakalagay? Hatred, unforgiveness, envy, jealousy, mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon, mga basura na ang tao sa mundong ito ay gustong-gustong ilagay sa kanilang puso. Kaya tuloy, nakikita po ninyo ang sitwasyon ng tao sa mundong ito. Kaya po, napakainam dahil nalalaman natin ang salita ng Diyos. No? Nakikita po natin ano ba yung mga bagay-bagay na kinakailangang mapasa atin, kinakailangang alisin sa buhay, kinakailangang isali sa buhay. So, sabi rito, with the breastplate of righteousness in place. Ang puso po natin, ayusin ang puso. Another is that, in verse 15, sabi niya, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. What is gospel? Gospel means the word of God. No? The gospel of peace. Peace, kapayapaan. Kaya ang taong may Kristo sa kanyang buhay ay nabubuhay sa mundong ito ng may kapayapaan. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi na bagay sa iyo ang makipag-away. Tatandaan natin. Hindi na bagay sa atin ang makipag-away.
kundi dapat maging peacemaker po tayo sa mundo ito. Tayo yung nagiging way para yung tao ay nagkakasundo. Hindi tayo yung nagiging dahilan para ang tao ay mag-aaway-away. Tatandaan mo yan, kapatid. Isa ito sa dapat na isuot natin kung gusto mong maging tagumpay sa mundo ito. The gospel of peace. Hayaan natin na ang kapayapaan na galing sa Panginoon ay mananatili. Yun bang nag-aaway na ang buong mundo ang nakapaligid sa iyo, pero still pa rin payapa ka. Amen. Diba? Yun po yung napakaganda, mga kapatid. At ibinigay na po ito ni Lord sa atin. What we need to do is to apply, i-apply lamang po, mga kapatid. Pero ang problema, maraming Kristiyanong ignorante at inosente. Hindi marunong gamitin ang mga bagay-bagay na ibinigay na ng Panginoon para gamitin upang makapamuhay sana ng tagumpay sa mundo ito. And then at the end of the day, pag nagkamali na yung buhay mo, sisisihin mo pa minsan ang Diyos. Magtatanong ka pa, bakit nga ba, Panginoon? Bakit? Ang dami mong bakit, why me? Pero kung titingnan natin, kaparte ka pala kung bakit nagkaganyan. Next verse. So number 3 is the gospel of peace. In verse 16, sabi niya, in addition to all this, take up the shield of faith. Ang pananggalang natin ay ang ating pananampalataya. Shield of faith. Kaya ang faith, ang pananampalataya ay napakahalaga. At dapat ang pananampalataya natin ay lumalago. Increasing dapat, mga kapatid, ang ating faith. At ang faith na ito yung pananggalang natin. Pag sinabing pananggalang, pagpapanain ka ni Diablo, ang pananggalang mo ay iyong pananampalataya. With which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Katulad po ng Roman soldier, di ba? No? Pag nanonood ka ng kwan, yung mga Roman soldiers, meron silang pananggalang. Para yung pana ay hindi mapunta sa kanila. At sasaluhin nung kanilang shield, yung kanilang pananggalang. Because during that time, yung arrow ay pag naitama sa tao, nagliliyab. Pero pag nasalo ng shield na yan, yung kanilang shield, namamatay ang apoy. So, ganun din po, mga kapatid. Ang pananggalang natin ay ang ating pananampalataya. Remember, as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. I-apply po natin every day, every time in our life, yung ating pananampalataya. Okay, next na isusuot natin, verse 17, take the helmet of salvation. Helmet of salvation. Saan po inilalagay ang helmet? Sa ulo. Kaya nga, yung mga nagmomotor, talagang kinakailangan may helmet. No? Kasi kung walang helmet, madaling madisgrasya. The helmet of salvation. Yung mind. Remember, we have already the mind of Christ. Kung mind ni Christ yan, ibig sabihin, maganda ka ng mag-isip. Sabihin mo dyan sa katabi mo, dapat maganda ka ng mag-isip. Dahil mind ni Christ po yung ating isipan. No? Nung tinanggap natin at sinabi natin na Lord Jesus, take control of my life. Lahat na po ng aspetos ng buhay natin, maging ang ating isipan ay isipan na ni Kristo. Kaya kung isipan na po ni Kristo ang ating mga isipan, di magandang mag-isip na yan. Hindi na yan nag-iisip ng kung ano-ano, especially yung mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon. No? Talagang ang isipan ay isipan ni Kristo. Alalahanin mo, kapatid, kung ang ating isipan ay isipan ni Kristo, of course, hindi na yan mag-iisip ng masama. Kasi grabe yung klase ng isipan natin, very powerful yung ating mind. Kahit na nakaupo ka dyan, pwede kang umuwi ng Pilipinas. Diba? Pwede kang gumawa ng kwento in your mind. Makakarating ka sa gusto mong puntahan in your mind. So, very powerful yung mind natin, diba?
Kaya nga kung sa Tagalog sana, ako, magaling siyang gumawa ng kathang isip. O, tama ba yung Tagalog po? Kathang isip. Ibig sabihin, yung bang meron siyang binubuong kwento sa kanyang isipan. Kaya tuloy, yung hindi pa nangyayari sa buhay natin, inunahan na ng isipan mo. Ano? Yung mahirap minsan. Hindi pa nangyayari, iniisip mo na, kaya tuloy, nangyari. Bakit? Remember, we need to live by faith. Kasi yun yung iniisip mo. Yun yung gusto mo. So, tingnan po natin. Kaya nga, kinakailangang mabago ang klase ng kaisipan natin kung nais nating mabago ang buhay natin. Hindi po mababago ang buhay mo, kapatid, unless na hindi mabago ang klase ng kaisipan meron ka. That's why in the Bible, sabi doon, renewed mind. We need to have renewed mind. Kasi kung hindi po mababago ang isipan natin, alam mo, babalik ka everyday na ganyan pa rin ang sitwasyon, ganyan pa rin ang nangyayari, walang pagbabago. Kaya tingnan po natin, even our mind, no? Kung sa mundo, magaling silang magsabing, oh, positive thinking ka lang, okay na yan. The equivalent of positive thinking for us believer is to have faith. Kaya ang isipin natin, yung mga magagandang bagay, huwag tayong mag-negative. Kasi kung negative yung iniisip natin, it will affect you. Mamaya, no, makikita mo na parang ang bigat-bigat na ng loob mo, ang bigat-bigat na ng pakiramdam mo, kasi yun na yung laman ng isipan mo. Kaya tingnan po natin, even the way we think, no? Kaya, yan. The helmet of salvation and the sword of the Spirit. The sword of the Spirit, it is the Word of God. Kaya mahalaga po ang salita ng Panginoon. So every day, every time, dapat alam po natin, the full armor of God na isusuot natin is the belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, kapayapaan, shield of faith, yung ating pananampalataya, helmet of salvation, and the sword of the Spirit and prayer. Meron pang next prayer, sabi doon. No? So, yun po ang dapat na suot natin. Huwag natin kalilimutan na kumustahin. Nabubuhay ba ako ng may katotohanan? Kumusta na ang puso ko? Meron ba akong kapayapaan? Kumusta na ang aking pananampalataya? Ang klase ng kaisipan meron ako? Meron ba akong salita ng Diyos sa aking buhay? And of course, nananalangin ba ako? Mahirap bang gawin yun? So sana po huwag nating kalilimutan. It's very, very important that we need to put on the full armor of God. Kaya dapat memorize po natin ito, mga kapatid. Yung bang paggising mo, Lord, suot-suot ko ba ito? No? Tulungan mo ako, Panginoon, na maisuot ko itong full armor of God. May i-apply ko sa araw na ito. Pagdating na naman ng bukas, Lord, I'm going to put on the full armor of God. So we need to put on the full armor of God. So, number 2, how we can live a victorious life is that warring against Satan. Kinakailangan talaga makipaglaban tayo kay Satan. Makikipaglaban sa kanya. His names and natures. Tingnan po natin yung names and natures ni Satan. 2 Corinthians 4:4. And 2 Corinthians 4:4, sabi niya, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Ang God, small g. The God of this age, or in other version, the God of this world. So, merong Diyos ang mundo ito. At alam natin na mula noon hanggang ngayon, no, dito po na-quarantine si Satan. So, siya po ang naging God of this world or God of this age. Has blinded the minds of unbelievers. Minsan, binulag din po niya yung ating mga kaisipan. Kaya marami sa atin dito noon, no, pag may nag-share ng salita ng Panginoon, sinasabi natin, ay, hindi na ako magbabago sa aking religion. Ito na ang aking kinagisna.
Salamat kay Lord. Dahil sa mga taong ginamit niya na naghayag ng salita ng Diyos sa buhay natin at unti-unti nabuksan ang ating mga spiritual senses. And we come to know the truth. Nalaman natin ang katotohanan. At marami pa pong mga unbelievers, mga taong kinakailangang makapakinig sa kanilang salita. Kaya tama po na kung tayo ay uuwi, nandun sana yung desire natin na talagang ma-share ang salita ng Panginoon. At one way din po para lubusan natin ma-share ang salita ng Panginoon, hindi lamang po yung sinasabi natin, yung Word of God, but most especially our attitudes and behaviors. Maging ilaw. Yung bang gusto mo nang ma-high blood, pero control pa rin. Yes. Gusto mo nang magsalita, pero control pa rin. Talagang kinakailangan i-apply natin ang fruit of the Holy Spirit. Kaya dito pa lang, exercise mo na ang fruit of the Holy Spirit. Dahil ang talagang challenge, mga kapatid, pag-uwi mo. Pag-uwi natin. Especially sa ating mga mahal sa buhay. Kasi pag once na nakita ko, ganyan ba ang born again? Ako, pumupunta ng church every day of daw niya, ganyan naman siya. So, napakalaking impact po yung ating attitudes and behaviors na dapat maipakita po natin na may Kristo na naghahari sa buhay natin. Kaya ako talaga, Lord, the fruit of the Holy Spirit. So, ang konsiderasyon na lamang po, pag-araw ng linggo, nadadala ko sila sa simbahan. Amen. Pero ang kapalit nun, talagang I need to apply the fruit of the Holy Spirit. Kasi kung hindi mo i-apply, paano mo sila maaakal? No? And then, pagdating nila doon sa church, ako din yung preacher. Di ko na sila makikinig ng salita ng Panginoon. Based on the Word of God. Kasi meron ng salita ng Panginoon na talagang supporting verses na mababasa nila doon sa salita ng Panginoon. So, yung itinuro mo, i-apply mo na naman for the whole week. Amen. I-apply mo na naman. But praise the Lord. No? So, ganoon po, para maakay po natin ang ating mga mahal sa buhay because our family belongs to us. Remember, ano man ang nangyayari sa pamilya natin, apektado tayo. Because our family belongs to us. Kung anong nangyayari sa kapitbahay mo, wala kang pakialam, isang din. Dahil kapitbahay mo na. Pero kung pamilya mo, ay makikita mo talaga, iba yung effect, di ba? Kaya minsan po, ito po yung target ng kaaway, yung ating family. Pero tama po, ayan, mga testimonies ng mga mothers, pagkatiwala na lang po ninyo sa Panginoon, the Lord will become their mother and father. Sila na ang bahalang mag-alaga sa mga anak ninyo. Another, 1 Peter 5:8. Sabi niya, be self-controlled and alert. Your enemy, yung kaaway natin, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya di ba sabi natin kanina, one of the enemies of our faith is the devil. Kasi tinitingnan niya. Kaya huwag po nating bibigyan ng pagkakataon na talagang magkaroon ng butas ang kaaway sa buhay natin. At alam natin kung ano yung butas ni Satan sa buhay natin. Remember, sin is the foothold of Satan in the life of a believer. Kaya kung mayroong nakatagong kasalanan, yan ang butas ni demonyo. Kaya nga, ayusin natin ang buhay natin. Kasi kung hindi po natin aayusin ang buhay natin, wala. Hinahayaan lang natin, binibigyan lang natin ng pagkakataon ang devil, ang demonyo. Kaya pag alam na natin kasalanan, Lord, forgive me, cleanse me, Lord, with your precious blood. And God is just and faithful to forgive us. Tinitingnan niya. Kaya, talagang ito, dapat siyang maglingkod kay Lord. Hindi ko makitaan ng butas. Mag-iiba na nga ako, dito ako sa katabi niya. Ganyan ang kanyang ginagawa. No? The devil prowls around like a roaring lion, looking for someone. Naghahanap siya. Kaya palagi ko pong sinasabi, mga kapatid,
you should know your weakness in your life. Dapat alam mo, saang area ba ng buhay mo mahina ka? In that area ng buhay mo na mahina ka, you must be on guarded. Dahil dyan ka palaging tinutokso ni Diablo. Hindi na doon sa area ng buhay mo na malakas ka, dahil alam niya malakas ka. Hindi ka niya tatalunin. Pero doon sa area ng buhay mo na mahina ka, that's why it's very, very important for us to know saan bang area ng buhay ko, Lord, na ako ay mahina. In that area, maging gwardyado ka. At ang pangako naman ni Lord, in our weakness, He is our strength. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya wag po natin bibigyan ng pagkakataon ang Diablo. Isaiah 14:13 to 14. Sabi na ulit dyan, you said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the outmost height of the sacred mountain. Ito po ay si Satan, ito yung gusto niya. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Verse 14, ay ito po yung kanyang nature. I will ascend above the tops of the clouds, I will make myself like the Most High. So ano ang nangyari sa kanya? No, siya ay nawala sa presensya ng Panginoon. Dahil gusto niyang angkinin ang para sa Diyos. In other words, napakahirap po yung magkaroon ng pride. Kaya yan ang nangyayari kay Satan, pride. Kaya as a children of God, we need to be humble. Hindi na rin po bagay sa ating ang proud. John 8 verse 44. Sabi ulit yan. You belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Kaya pag nagsisinungaling din ang isang mananampalataya, nagsasalita siya ng language ni Satan. Kaya tingnan natin. Kaya nga, diba, sabi kanina, remember, we need to put on the belt of truth. Kasi kung nagsisinungaling tayo, ayan, ang tatay ay si Satan. Kaya mamuhay po tayo, walang plastic na Kristiyano, walang nakamaskarang Kristiyano, kundi ang Kristiyano ay talagang totoong totoo. Amen. Kung ano ka ngayon, ganyan ka rin bukas, saan ka man makarating, ganyan ka pa rin. No? Hindi yung pag nandyan ang mga leaders, pastora, ang sipag-sipag mo, ang bait-bait mo. Pag nakatalikod sila, lumalabas yung pagkamalita. Huwag po mga kapatid. Dahil niloloko lamang po natin ang sarili natin. Meron mang nakakakita sa atin o wala, just do our part to give glory to the living God. Revelation 12 verses 9 to 10. Sabi yan, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Verse 10. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ, for the accuser of our brothers, who accuses them before our God, day and night, has been hurled down. So alam po natin kung ano po ang mangyayari kay Satan pagdating ng takdang panahon. But as of now, sabi diyan, ang trabaho niya ay accuser. Kaya minsan kahit wala kang ginagawang masama, wala kang kasalanan, na somebody accuse you. And that is the work of the devil. Accuser. Gumagamit siya ng tao, no, para i-accuse ka na ganito yung ginawa mo, pero yun pala, no, hindi mo naman ginawa. Kaya tingnan mo natin.
2 Corinthians 11:14. Sabi rin dyan. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Kaya maraming mapagpanggap. Kaya, tingnan ninyo huwag kayong magpapa-scam sa mundong ito. Dahil ang scammer na yan, galing kay Satan. Nagmamaskara. Marami siyang mga ginagawang kababalaghan. Yun bang, minsan kasi lalo na pag pera ang pinag-uusapan. Gusto mo talagang dumubli daw yung pera, ingat po tayo. Kaya tuloy scam. Yung mga coins na yan. Tignan natin. Okay? Another is defeat and destiny. Ano po ba yung defeat and destiny po ni Satan? It is in Revelation 20, verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. So dito po yung kanilang final destination, it is in the lake of fire. Kaya lamang po, hindi po nais ni Satan together with those demons na kasama niya, na sila lamang po ang mapunta in that lake of burning sulfur, kundi even right now, sila po ay magaling mag-evangelize. Kaya ingat po tayo. Now that we come to know God, huwag po nating hahayaan na muli tayo po ay makuha ni Satan. Kaya kahit na anuman po yung sitwasyon, anuman yung mga nangyayari sa buhay natin, just go on and our faith to Him. Wala po sanang iwanan sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, kundi palaging kapit lamang po sa Kanya. Dahil mahirap, pag tumalikod po tayo, alam natin kung saan tayo patutungo, doon din sa destinasyon ni Satan. Because I believe that all of us, ang bagay po sa atin na maging final destination, it is in heaven, the dwelling place of God and His angels. Next is His strategy. Pag-aralan po natin ano ba yung strategy ni Satan. He lies. Sinungaling siya. Grabe yung kanyang kasinungalingan. He accuses. Kahit na walang ginagawa, pag gusto niyang i-accuse, he can do that. Kasi magaling siyang gumawa ng kwento. Kasi nga, di ba, sinungaling. He destroys. Naninira. Remember, the work of Satan is to destroy, kills, and steal. Yan ang kanyang main job. Sinisira niya. He kills. Pinapatay niya. Marami siyang gustong sirain. Sisirain niya ang buhay natin, ang relasyon, ang employment, ang finances. Gusto niyang sirain. Pero huwag po tayong mangamba. Huwag tayong mag-alala. Because being a believers, we can live victoriously. Okay? So, believers' victory is our letter D. In James chapter 4, verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit. So, ang gagawin natin, hayaan natin na ang Diyos ang siyang mag-take control sa ating buhay. And then resist the devil. Pag alam nating temptation, nilayuan mo na ang tukso. At walang magagawa si demonyo, kundi he will flee from you. Yan ang gagawin natin, mga kapatid. 1 Corinthians 2, verse 16. For who has known the mind of the Lord, that He may instruct him?
But we have the mind of Christ. Remember this. Ito yung sinasabi ko. We have the mind of Christ. Kaya kung nasa atin na po yung isipan ni Kristo, so, paano tayo ngayon mag-isip? Dapat mag-isip na katulad ni Kristo. Because we have the mind of Christ. Ephesians 3 verses 16 to 17. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Pinapalakas po tayo sa pamamagitan ng Espiritu na nasa atin, Espiritu ng Diyos na nasa atin. Verse 17. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you being rooted and established in love. So, mga kapatid, hayaan lang po natin na ang Panginoon ang siyang maghahari sa buhay ng bawat isa. John 15 verse 7. Sabi niyo ulit, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. O, so manatili po tayo kay Kristo. Kung gusto po natin na makapamuhay po tayo victoriously in this world, in spite na marami pong mga kaaway, maraming sitwasyon na nangyayari sa buhay, maraming testing, mga trials sa buhay, remain in the Lord. Manatili po tayo sa Panginoon. At kung ikaw at ako ay mananatili sa Kanya, ang sabi ni Lord, ask whatever you wish. No? Sabihin mo sa akin, ano ba ang pangangailangan mo, kapatid? I believe that all of us, marami tayong pangangailangan, isn't it? At ang sabi ni Lord, it will be given you, ibibigay ko sa inyo. Kaya kung susunod tayo sa gusto ng Panginoon, wala naman po magiging problema sa buhay natin sa mundo ito, kahit na maraming testing, maraming trials, still pa rin na makakapamuhay po tayo ng may katagumpayanan sa mundo ito. John 14, verse 13. Sabi niyo ulit, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. And John 14, verse 13. Whatever you ask in my name, the same thing. Na kung ipagkakatiwala natin kay Lord, tayo ay mananalangin, God will answer our prayer. Romans 8, verses 26 to 27. In the same way, the Spirit help us in our weakness. Yan. Di ba napag-usapan natin kanina sa ambang area ng buhay mo maging nakakapatid? Ito. No. Sasagutin din tayo dito, sabi niya. In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercede for us with groans that words cannot express. Remember, we have the Spirit of God. No, kaya kung dumarating yung time, hindi natin alam yung ating pinag-pray, let it be that the Spirit will pray in behalf of us. Kaya minsan sa prayer natin, yung bang umiiyak ka, you are groaning, yun pala, the Spirit is interceding for you. He is praying in your behalf. And I believe that your prayer will become perfect because it is God's will in your life. Yan. No? Tinuturuan talaga tayo ng Panginoon. Okay. Another is that, paano tayo magiging victory over the flesh? Remember, sabi natin kanina, there are three enemies of our faith. No? Si Satan, flesh, and world. Kanina, no, paano tayo magiging believers victory? And now, naman, victory over the flesh. Paano natin mapapagtagumpayanan ang flesh na ito? Una sa lahat, kinakailangan gawin muna natin ang John 1 verse 2. Kinakailangan mo nang maging anak tayo ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Remember, hindi po original na tayo ay anak ng Diyos. Isinilang po tayo sa mundong ito na walang espiritu ng Panginoon. John chapter 1 verse 12.
That's why it's very important that we need to declare, we need to confess, we need to receive that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Kaya yung ating mga mahal sa buhay, lead them in a sinner's prayer, mga kapatid. No? Idaan po ninyo sa panalangin that they're going to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior because we need to have the Spirit of God within us. Dahil kung meron pong Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay natin, mga kapatid, no, magiging tagumpay na po tayo over this flesh. Kasi hindi na yung flesh yung nagahari, kundi it's already the Spirit of God. 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. So, i-apply natin sa buhay natin na hindi na ikaw yung dating ikaw, na mayroong pagbabago, and God is changing us from glory to glory. Hindi naman ito instant yung ginagawa ni Lord ng pagbabago sa buhay natin. Yung mga obedient, madali lamang yung pagbabago sa buhay. Pero hindi po lahat tayo ay totally obedience. Yung mga half-half obedience, ayan, half-half din po yung nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay. So remember, sabi diyan, we are now a new creation. Hindi man po nabago yung ating mga mukha, but you know, ang binabago ng Panginoon, no, ay yung dating tayo noon. May pagbabago, kaya nga may pagbabago kay tatay, kay nanay, kay kuya, kay ate, maging sa bawat isa sa atin. Pagbabago, mga kapatid, we need to change. Dahil yan po ang nais ng Panginoon. 1 John 1 verse 9. At ito po ang kagandahan because as a believer in the Lord Jesus Christ, no, hindi po natin pwedeng sabihin that we are living perfect now. Hindi po, we are still in this world. So tayo po ay nagkakasala. Pag hindi po tayo naging careful, kaya masabi, be careful to little eyes, kung ano-ano ang nakikita. Be careful mga paa kung saan-saan nakakarating. Be careful tenga kung ano-ano ang napapakinggan. Be careful bunganga kung ano ang lumalabas sa ating mga bunganga. We are not perfect living in this world. Pero kung dumating man po yung time na nakagawa tayo ng hindi tama sa Panginoon, salamat. Dahil ang sabi ni Lord, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Because I believe naman po na kung totoo at tunay yung pagiging Kristiyano natin, totoo at tunay na may Espiritu ng Diyos na naghahari sa atin, hindi na po tayo makakagawa ng mga bagay-bagay na talagang hindi nakakalugod sa Panginoon. Kundi ang nangyayari lamang po, temptation. Tukso. Remember, temptation is not a sin. Pag tukso po, yan po ay hindi pa kasalanan. Hindi ka pa nagkakasala kasi tukso lamang. But, if you're going to yield, pinatulan mo na si tukso, doon na po nagkakaroon ng kasalanan. Kaya kung temptation pa lang, di ba, layuan mo siya. Tukso, layuan mo ako. No? O layuan mo ang tukso. Ikaw na ang lumayo. Yun po yung dapat natin gawin. Okay. Paano naman po tayo nagiging victory over this world? No? Paano naman natin mapapagtagumpayanan ang mundong ito na ating ginagalawan? Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. Sabi po dyan, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Always remember, kapatid, nang dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, patay na po tayo sa kasalanan. We are no longer master of sin or slaves of sin, mga kapatid, kundi hayaan natin ang Espiritu ng Diyos
ang siyang kumilos sa buhay natin. Verse 2. In which you used to live when you follow the ways of this world. No? Nung nasa mundo pa po tayo, makamundong gawain, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. Kaya pag ang tao ay hindi maniniwala kay Kristo, hindi sila susunod sa salita ng Panginoon, of course, they are called disobedient. At still pa rin na makakakilo si Satan sa kanilang buhay. Pero salamat kay Lord. No? Dahil ang gagawin lamang po natin mga kapatid, bantayan. Kaya kinakailangan maging gwardyado po tayo. Huwag nating hahayaan na sirain muli ni demonyo ang buhay natin now that we come to know God. Kaya hindi po nasasayang ang ating paglilingkod at pagkakilala sa Panginoon. Dahil pwede po tayong makapamuhay sa mundo ito ng may katagumpayanan. Dahil kasama natin ang Diyos. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Kaya sabi ulit ni Lord sa bawat isa sa atin, do not love the world or anything in the world. Kaya ang mundong ating ginagalawan ay huwag po nating mahalin. No? Huwag nating mahalin ang mundong ito, pero wala tayong magagawa, we are still in this world. No? Ang mali, pag minahal natin ang mundong ito. Kaya sabi, do not love the world. Paano ba kasi yung ginagawa ng tao? Kaya minamahal nila ang mundong ito. Ayan, makikita natin yung mga uso. Pagsunod sa uso, one way yan. Yung mga maling paggamit ng mga gadget. So, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, pag mahal mo ang mundo, the love of the Father is not in him. Yan ang kanyang salita. Verse 16. For everything in the world, ito po kasi nangyayari sa mundo ito, the cravings of sinful man. Dahil ang tao ay sadyang makasalanan, ika nga. Ang tanging pag-asa lamang po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. The cravings of sinful man, the lust of his eyes. Marami kasi nakikita ang mata. No, remember si King David, no, hari. Pero nang dahil sa nakita niya, doon na nagkaroon ng downfall ang buhay niya. But praise the Lord, dahil nagpakumbaba sa Panginoon, kaya nabigyan siya ng pagkakataon. The lust of his eyes and the boasting of what he has and does comes not from the Father, but from the world. Yung pagiging proud. Proud, mayabang. Yun bang wala namang pinagmamayabang? Di ba minsan may mga taong kahit na mahirap, no, nabubuhay ng isang mayaman. So, mapagmayabang ika nga. And then sabi dyan, the next verse, 17, tapos na ba tayo sa 17? The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So ito na po yung bagay sa atin. Doing the will of God. Paano natin masasabi that we are doing the will of God in our lives? Kaya nga meron tayong word of God. As we obey the word of God, ibig sabihin, we are doing the will of God in our lives. Amen. 1 Corinthians 10 verse 13. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under. Kaya sabi natin kanina, pag temptation, huwag mo lang patulan. At sabi niya dyan, hindi ka bibigyan ng tukso ng Panginoon na hindi mo kaya. Tatandaan natin. Kaya kung may dumarating po na tukso sa buhay natin, kaya nating mapagtagumpayanan. Kaya huwag mong sasabihin, kasi di mo gusto ako. But the Word of God says,
Hindi ka bibigyan ng tukso na hindi mo kayang mapagtagumpayan. Ibig sabihin, lahat ng temptation na dumarating sa buhay natin ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan kung kasama natin ang Panginoon. Kayang-kaya natin. No? Kaya kapit at lapit lamang po sa Kanya. And our conclusion, 1 Corinthians 15 verse 57. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Na ang sabi ni Lord, "But thanks be to God," salamat sa Diyos. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Binigyan po niya tayo ng katagumpayanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So naniniwala po ako mga kapatid na kung may Kristo po na naghahari sa buhay natin, ikaw ay isang tagumpay sa mundong ito at hindi ka talunan sa mundong ito. Kaya wala po sana magsasabi sa atin na kawawa naman ako, ang dami-dami kong problema, ganito ang nangyayari sa buhay ko. Kapatid, hindi ka kawawa, kundi ikaw ay isang tagumpay sa mundong ito. Pagkising kasi sa umaga, i-declare na natin, Lord, salamat, tagumpay ako sa araw na ito. Hindi yung paggising mo, Lord, kawawa naman ako ngayon. Butas ang bulsa ko, ay lalo kang magiging kawawa. Remember, as you confess, you will possess. There is power in tongue. Kaya tingnan po natin kung ano yung lumalabas sa ating bunganga. Dapat mga bagay-bagay na talagang it will give encouragement to us. So wag po natin kalilimutan mga kapatid, na ikaw at ako ay tagumpay sa mundong ito because we have Jesus Christ in our life. Amen. Panginoon, maraming salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po, Panginoon, patuloy na tinuturuan mo po kami, O God, kung paano po kami makapamuhay bilang isang tagumpay sa mundong ito. Tunay nga, O Diyos, maraming mga testing, trials, nangyayari sa buhay po namin, O God. Kaya tulungan mo ang bawat isa na patuloy na lumapit at kumapit sa iyo lamang, Panginoon. Dahil wala po kaming magagawa kung wala ka, O Diyos. Kaya hawakan mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Patuloy na gabayan, proteksyonan, turuan na makapamuha ng naaayon po sa iyong kagustuhan. Maraming salamat po, God, at binabalik ko sa iyong mataas ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.